Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin
Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon, at huwag pang hinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon ng kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinarana ng punong sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin naman niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magagalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo naman ay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, dudulog sa hapag-sakarian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga mahilig pong mag-travel sa inyo, mga turista, o nagta-travel sa ibang bansa or for even domestic, sa Cebu para mamasyal, para sa Iloilo para mamasyal, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand para mamasyal. Sa mga travelers, alam nila ito na depende sa airline nila kung ilang re-require lang silang, kung ilang mga bagahe lang ang pwede nilang dalhin o bags with them. Normally, sa mga budget air, isa lang ang dadalhin mong bagahe, isang maliit na bag. It's like 7 kilos. Depende pa rin sa ibang airlines. Kung halimbawa gusto mong magdagdag ng bagahe, syempre, magdadagdag ka rin ng bayad. Kasi ang bayad mo ay mapupunta doon sa airline company. At depende kasi yung kilo o yung bigat sa price. So the weight is equals to the price that you're going to pay. The more na marami kang bagahe, syempre the more na marami kang babayaran dahil yon ay pabigat sa paglalakbay sa eroplano. Kailangan mong bayaran yon. Hindi lang sa bagahe. Everything now has a price. Like noon, natatandaan ko, yung pakwan, it depends sa kanyang size. Yun lang yung babayaran mo. But now, kinikilo lahat ng mga prutas. And the weight has a corresponding price. Yung bigat niya, mayroong kabayaran na presyo na kailangan mong bayaran. In today's gospel, mayroong nagtanong kay Jesus. Sabi niya, "Ginoo, lahat po ba ay maliligtas?" At hindi yon tuwirang sinagot ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa kanya,
Pag sumikapan yung makarating sa makipot daan o makipot na pintuan. So ibig sabihin, ang daan at ang pintuan patungo sa kaligtasan o papunta sa langit ay makipot o masikip. So there is a narrow way and a narrow door going to heaven. So the question is, tayo ba ay gusto nating makarating sa langit after our life on earth? Sinong gustong makarating ng langit? Of course, tayo lahat, di ba? Tayo naman lahat gusto nating makarating. Pero paano? Sabi ng Panginoon ay masikip daw ang daan at masikip ang pintuan papunta doon. Number 1, sabi ko kanina, yung maraming bagahe, maraming babayaran. Di ba? Sa buhay natin, imagine ninyo, kung masikip yung papunta sa langit at marami kang daladala o bit-bit na bagahe, mga bags, mga luggages sa iyong buhay. Do you think you can pass through the narrow way or the narrow door na sinasabi ni Jesus? Dala-dala mo lahat. And imagine, saktong magkakasya ka lang doon sa papuntang langit. Pero ito yung mga bagaheng dala mo. Would you fit in that narrow way or narrow door? Hindi, di ba? So anong number 1 requirement to enter heaven or enter the kingdom of God? To unluggage. Ibig sabihin, yung mga bit-bit mo, yung mga dala mo, bitawan mo. Kasi hindi pwedeng dala-dala mo lahat yan sa langit. Ano ito? Ano itong mga bagahe na ito na kailangan mong bitawan? Nasa inyo. Masasagot mo yan. You can answer. No? Ikaw lang ang tanging makakasagot niyan. Yung iba, sasabihin, the love for possession. Wala naman pong masama kung may pera tayo o kung mayaman tayo. Walang masama doon. Ang masama, kapag yung possession mo, pinoposes ka na niya. Ibig sabihin, inaangkin ka na ng kayamanan mo o ginagawa mo ng Diyos ang pera mo at ang ari-arian mo. Doon nagiging hindi maganda ang kayamanan. So, one thing that we have to let go, possession, kung ano yung nagmamay-ari sa atin, kung anong kumakain sa atin. Ano pa, hindi lang siguro material wealth that we need to let go in order to enter heaven or the kingdom of God. Siguro, yung mga bit-bit nyo sa sarili nyo, sa mga puso ninyo, what are those things that in there that will not help you enter heaven? Yung hanggang ngayon, galit ka pa. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakapagpatawad sa ibang tao o yung sarili mo mismo. Ano pa itong mga ito? Sama ng loob, no? Taas ng loob, inggit, pagkamuhi, all these things are baggages, no? Nakakadami sa atin na hindi tayo pwedeng makapasok kapag nandito ang lahat ng mga bagaheng ito. That is the number 1 requirement to enter the kingdom of God, to unluggage. Remember, kung ano ang bigat, yun din ang magiging kabayaran. Kung anong bigat ng ginagawa mo ngayon, kung anong bigat ng meron ka ngayon, yan ang magiging kabayaran. So, kailangan let go little by little itong mga dapat mong pagbayaran. Okay. Number 2, anong secret to enter the kingdom of heaven or the kingdom of God? Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi lahat, sabi, na nakakakilala sa akin ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig pa lang sabihin nun, hindi sapat na nagsisimba ka linggo-linggo, hindi sapat ang nagdarasal ka araw-araw, hindi sapat na you know just Jesus for you to be saved or makapunta sa langit. Hindi pala sapat yon. Ano pa dapat gawin? Kailangan gumawa ng mabuti, no? At hindi lang basta paggawa ng mabuti, kundi itakwil din yung hindi tama at manindigan
sa tama at itakwil ang mali. No? Kapag may mga injustices or corruption that are happening around us, mananahimik ka ba o magsasalita ka? So, yan ang hiling sa atin ng ating Panginoon. Gusto mong makapunta sa langit? Kailangan paghirapan mo. Gumawa ka ng mabuti. Kamuhihan mo yung mali and manindigan sa tama. How many of us now, daming nangyayaring korupsyon sa komunidad, sa lipunan, with all these billions of corruptions that are happening. Ang ginagawa natin, tahimik lang tayo, bahala na lang sila. No. You have to stand. You have to speak. Kailangan magsalita, kailangang tumayo sa tama, manindigan. Saan? Anong paraan? Napakaraming ways in order for you to stand and to speak. Sa media platform, you say your own opinion. You say that this is wrong. So, yon ang dalawang susi kung paano tayo makakarating sa langit. Number 1, unluggage. Unluggage meaning yung mga dala-dala ninyo, mga bitbit ninyo, bitawan ninyo. Kalawa, do good and sana manindigan sa tama. So those are 2 things or the 2 keys for you to enter the kingdom of God. Sabi nyo kanina, gusto nating makarating lahat sa langit. Itong dalawa, ito sana ang maging susi, maging guide natin para makarating tayo sa langit. No? Tandaan po ninyo, marami pa kasing hindi naniniwala sa langit at impyerno. Totoo po ang langit at totoo din ang impyerno. Kaya nasa sa inyo kung saan nyo gustong pumunta. Doon ba? O dito ba? Alam nyo na kung paano ang paraan, kung paano makakapunta doon. Alam nyo na rin kung anong magiging kahihinatnan nyo kapag hindi nyo ginawa ang pinag-uutos ng Panginoon. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoong ang tanging hangad ay makapasok tayo sa makipot na pintuan nang mapabilang tayo sa Kanyang kaharian. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging tanda at kasangkapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamahalaan naway gumalang sa karapatang pantao at sa kalayaang panrelihiyon at hayaan ng mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pasanin sa isip at katawan naway makatagpo ng kaaliwan sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway walang kapagurang magsumikap at makapasok sa makipot na pintuan patungo sa baluwagan ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa kaharian ng langit.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayan ng ang nais ay mapabilang sa mga magtatamo ng kaligtasang hatid ni Jesucristo ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan.
Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, ito'y maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Itong kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayong ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.